Okay, got it. Ba't gano'n? Yan. So, yan. Ma'am Jayan, since nasa US ka, ikaw ang unang magbabasa. Narinig kaya ako ni Ma'am Jayan? Naka-mute si Hello, Ma'am. ay sir po, nakamute po. Sige. Power morning, Sir Jolliver and Ayan, everyone. power morning. Number 1, blank is the estimated price for the transfer of an asset or liability between identified, knowledgeable, and willing parties that reflects the respective interests of those parties. Letter A, fair value. B, sound value. C, economic value. D, liquidated value. The answer is A, fair value. Napansin niya na ulit din yan sa nung nakaraan. So, lumalabas kasi sa board exam yan. Ang other term is the fair market value. Para ang laging baka lumabas sa board exam yung keyword na the willing seller and the willing buyer. Parang ganun siya. So, at least may 1 point na kayo. Liquidated value, yun yung pag ibibenta mo na siya. Ibibenta mo na siya para lang, kunyari, nalugi na yung negosyo, nalugi na yung kumpanya, ibibenta nila yung mga property. So, they're taking liquidated value. Ano naman yung scrap value? Yun yung value yung patapon na lang may mabenta, ibibenta siya. So, yun naman ang scrap value. Si Ma'am Marietta. Hi sir, good morning. Good morning po sa lahat. Yes, madam. The concept of market value presume a price negotiated in a blank market where the participant acted freely, open and competitive, private and negotiable, C, close and favorable, D, semi-public and limited. Presume a price negotiated in a acted freely. Open and competitive, sir. A. That's open and competitive where the participants acted freely. Yun yung ano doon, yun yung keyword doon. When the participants acted freely, we call it open and competitive market. Yan. Ito si Ma'am Angelou Mucha. Sir, pwedeng pabalik. I-screenshot ko. Okay, sige. Yan. I-review ko po kasi. Sige. Sir. Okay. Si Ma'am Angelou. Refers to a person who conducts valuation or appraisal, specifically one who possesses the necessary qualifications, license, ability, and experience to execute and direct the valuation or appraisal of real property. A consultant, B appraiser, C broker, and D assessor. B po, appraiser. Ayan, sigura. 1 point na naman yan. Hindi pwedeng hindi lumabas sa board exam. Government, appraisal, at ano yon sa assessor. Pag hindi binanggit yung government, so we call it appraiser. Ito. Ano to eh. Actually, mga ganito lumalabas sa board exam. Mga ano yan eh, pang top yung mga trivia na matsatsambahan mo yung mga sagot. Kasi helpless ka kung hindi mo man nabasa eh. Ma'am Michelle. Power morning po sa lahat. Yes, Number madam. 4. Late in the 19th century, Frederick Harrell theorized that the distribution and culture of the earth, various human populations, was strongly influenced by natural environment. This revolutionary idea was opposed by A. Carl Ritter, B. Paul Vidal de la Blanche, C. Bernhardus Varenius, D. Alexander von Humboldt. No ideas eh. Sige, manghula ka lang. Kahit ako, hinulaan ko lang. A po. Ay, C, sir. Ano? C na lang po.
C na lang. Awa. Kaya lang ngayon, this time letter B daw. Kasi when in doubt, the answer is C, ano? Pero sabi sa statistics, it's either B or C. Ako laging letter C. Na-research ko siya. So, si Ratzel and Paul Vidal, medyo magkaiba yung pananaw nila. So dito, his revolutionary idea was opposed by, so magkaiba talaga sila ng pananaw. Kung bakit may mga ganitong tanong, ano yan minsan kasi yung mga review centers nagpapasa rin ng mga nagpapasa ng mga questionnaires. So hindi natin alam, baka nasa database ito ng ng PRC. So kindly lang to, ang tawag dito kabisote. So pag nakita nyo na si Frederick Ratzel, so ang sagot si Paul, di ba? Si Frederick Paul na lang. Si Paul. Frederick Ratzel. So ito kabisote lang. You don't even have to analyze it. Yan. Si Donna. The criteria used in the selection of a building materials include A. Climate, B. Availability, C. Durability, D. All of the above. D po, all of the above. Kasi ako nung una, medyo nagduda ako dun sa climate Uh, Pero I'm very sure yung availability and durability are criteria for selection of building materials. So, may all of the above. So, all of the above ang sagot. Di ba dun sa isang natin, dun sa strategy na pinag-aralan natin last time, if two or more answers are perfect, you are certainly sure na correct sila. So the answer is all of the above. So tama yung ni Donna. So let's call on Sir Perseus. The first appointed chairman of PRBRES shall hold office for at least A, 6 years, B, 3 years, C, 2 years, D, 5 years. 3 years. Ilan? 3 years. Yeah, 3 years. Saan nanggaling yan? So I also made the research. Kita pa niyo pa yung screen ko, Yes, sir. I-share ko tong na to. This is the dissect nilang yung RESA. Kasi ang RESA mabasa nyo by heart. Kasi yung mga definition of terms doon, yung mga details doon, I'm very sure marami ang lalabas. Hindi bababa ng 20 na concepts and ang lalabas sa RESA law. Ito sabi dito, terms of office, yung mga first appointed, supposedly 3 years chairperson, yung dalawang members, yung 2 members 2 years, yung 2 members 1 year. Pero alam ko hindi nasunod dito kasi nga walang papalit ng mga unang panahon. Pero since nakasulat ito sa RESA, most likely lalabas din. Possible din lumabas sa board exam. So, dito ko na lang ka-copy paste, nyo na lang dito sa chat. Kindly copy paste this. Nakita nyo yung sinend ko sa Zoom? Can someone confirm? Yes, sir. Okay. Okay Na-send siya. na yung link. Sige. So, tuloy lang pa. So, tama si Sir Percy, 3 years. So, 3 years siya. Okay? Pakibasa niyo yung sinend ko, na, yun, dinisect ang buong RESA. So, parang sinummarize. Okay, ito importante. Ito. Si Ma'am Angela Azuro. Ma'am Angela? Maximum value results when properties in a neighborhood are relatively similar in size, style, quality, use, and or type. Attribution, sir. Hindi ko alam. Ay, Si- Fulan.
Mas maganda nga imali mo para pagdating ng board exam, tama mo. Anong sagot mo? B na lang po. Letter B. conformity. So, Yes. di ba? O, tama naman ang hula mo, di ba? Conformity. So, again, dapat kabisado nyo ang meaning and definition by heart ng principle of anticipation, conformity, contribution, and substitution. Sabi dito, maximum results when properties in a neighborhood are relatively similar in style, quality. Ang madaling ano dito, punta ka dun sa mga subdivision, nyari Camellia, pare-pareho. Although may mga iba't ibang model sila, pero maraming identical, relatively similar in size, yung kulay, yung ginamit na material. So, ang purpose nun for the principle of conformity. Ang conformity parang uniform. So, parang uniformity. So, I hope you understand the principle of conformity. Ito, nung nakaraan, pinascreenshot ko to, binerify ko kanina. Sino ba tatawagan natin? Nag-excuse yan, inanahan ako ni Ma'am Joanna, di ko tuloy matawag eh. Si Christine, nandiyan si Christine. Hello, Christine. Christine? Nawala ata ako sounds. Hello, Sir Mike. Nawala ba sounds ko? Okay naman po, meron naman. Baka si Ma'am Christine, di niya tayo narinig. Baka nakatulog. Nakatulog ka ba, Ma'am Christine? Baka kumuha ng kape. So, balik natin kay... Sino hindi ko ba natawag, Sir Mike? Nawawala kasi yung ano ko eh. Saglit lang. Ayan, sinagot ko na. 30% ang gross area for open space under PD 1216. Yung PD 1216 na yan, dapat po alam nyo yan kasi broker's exam. Ang sagot PD 1216. It's about the open spaces. So, check nyo rin yung exact definition ng PD 1216, yung title ng batas na yan. So, kindly take note this. Lumabas to sa board exam. Yung mismong batas. Tapos itong 30% lumabas din yan. Balik tayo kay ano. Mayroon pa ba ang tinatawag, Sir Mike? Si ano lang, si Christine lang, no? Christine na lang po. Sige, balik tayo kay Jehan. Jehan? Yes po. Number 9, a document which provides the guidelines, rules, and regulations regarding the rights of condominium unit owners, use, occupation, ownership, and disposition of units, all of which constitutes a lien upon the project and its unit. A, deed of absolute sale. B, declaration of restriction. C, limiting clause. D, option 4, deed of reconveyance. Letter B po. Ano siya? Letter? Letter B, declaration of restriction. O, di ba? Magaling ka manghula. Actually, sa iba ang tawag dyan, master deed with declaration of restrictions. So, baka sa iba kasi lumabas master deed eh. Ang kabuuan niyan, master deed with declaration of restriction. Yun yung nagdo-document na nagpo-provide ng mga rules, guidelines sa isang condominium project. Para nandun lahat yung mga bawal o hindi bawal. Parang sa mga homeowners, deed of restrictions dito. Sa iba, sa mga subdivisions eh. So sa ang tawag sa condominium projects, master deed with declaration of restriction. Sige, si Ma'am Marieta ulit. Ma'am Marieta. Sir, kasi yung deed of restriction sa subdivision tapos sa mga condominium, master deed of restriction siya sa ano. Master deed with declaration of restrictions. Ganun. Master deed. Okay, sir. Kasi nag-curious nga lang ako dun sa answer. Oo, deed of restriction sabi ko. Pero
Sa subdivision pala, iba yung sa condominium, no, sir? Ganun na, pero ganun lang din ang ibig sabihin niyan. Actually, deed of restrictions din yung ano, yung sa condominium. Pero ang term lang na master deed with declaration of restrictions. Okay, Pero sir. Thank you technically, po. deed of restrictions yun. The Number 10, percent- Madam Opo. Marieta, pakibasa. The percentage of property's market value or appraisal that a lender is willing to loan with only the property as security or collateral. A, loan value. B, plattage value. C, salvage value. D, market value. The percentage of a property market value or appraisal that the lender is willing to loan. Security or collateral, no? Loan value, sir. Yeah, yun yung tinatawag sa project selling loanable amount. Kasi Yes, sir. halimbawa, ang appraisal ng isang property is 4 million. Hindi naman ilulong buo sa'yo ni bangko yon. Kung house and lot yan, more or less 80% of 4 million, which is 3.2 million lang ang willing niya na i-loan sa'yo. Gusto niya kasi mayroong equity si buyer. Hindi pwedeng kasi, o nga naman, pag nag-back, kunyari biglang nag-back out along the way sa amortization, di lugi na agad si bangko. At least, ang pinautang lang ni bangko, yung para pag nakuha niya yung property, kahit papaano may tubo si bangko, which is the 20% value, appraisal value nung property. So we call it the loan value. Ano naman yung plattage value? Di ba, ni-review na natin yan. Pag pinagsama, halimbawa merong isang lot, ano lang siya, 250 square meter lang siya. Tapos may katabi siyang 250. Iba ang presyo ng 250 alone pag pinag-combine mo yung dalawang 250, lalo na nasa commercial area siya. And that value, the increase in value of the two adjacent property is called the plattage value. So sana maliwanag yun. Ito. Si Ma'am Michelle Alaras ulit. 11. Public restrictions on the use of land include the following aspects: A, zoning regulations. B, deed of restrictions. C, subdivision laws. D, environmental protection laws. Public restrictions. D po. Ano Deed ma'am? of restrictions. Yan. Deed of restrictions. O, di ba? Gumagaling. Kasi public. When we say public, we talk about the general public in connection with the government and the laws. Kunyari regulation, public restriction yan. In subdivision, nilagyan niya ng laws. Di yung PD 957 yan or BB 220. So, public restriction din yon. Environmental protection law. So, yun din the restriction is actually a restriction. But it's not a public restriction. It's a private restriction. Siyempre, subdivision. So, yun lang ang restriction for that particular project lang. So, ang right answer is deed of restrictions. Kasi baka may magtanong naman, private restrictions on the use of land following except. O, di ba? So, pag gano'n, titignan mo na naman yung mga pang-private lang. Hindi yung pang general public, which involves the government, the people, and the laws governing the restrictions. So, deed of restrictions. Si Angelo. The difference between the reproduction cost new and the market value of property is called A po. Magaling. Tama, depreciation. Bakit yan? Reproduction cost, kasi ginagamit yan. Halimbawa, nag-appraise ka ng isang old property. Para makuha mo yung kanyang appraisal, i-compute mo yung kung gagawin mo siya new. Kunyari, itong bahay na to, I will build the same house with the same material as new. Tapos, ima-minus mo yung depreciation, ang magiging
sagot doon, yun dapat ang market value niya. At the same time, kung yun naman, ang hanapin mo naman yung difference between the reproduction cost at saka yung market value depreciation. Ito mas ma-appreciate nyo pag magmamatim. Ipapakita ko sa inyo yung equation kasi baka ilaruin doon yan. Sagot. Kasi baka pwede rin itanong dyan. It is of the market value and the depreciation. So the answer is reproduction cost nyo. So you will understand this more if we will have the sample computation. Kasi pwede nilang laruin from an equation, dun sila gagawa ng sagot. So dito kasi ang equation nito, dep is equal to reproduction cost nyo minus market value of a property. Tapos, di ba sa equation, pag tinranspose mo yung market value sa left side, so depreciation plus market value is equal to reproduction cost nyo. For now, take this, i-memorize nyo muna, pero pag nasa computation natin na tayo, Sir Mike, paki-note, no? Papakita ko yung mathematical equivalent nito para kahit paanong ikutin sa board exam, Okay, sir. sigurado masasagot. Kasi possibly rin, ang itanong dito mathematics. Halimbawa, the reproduction cost of a property is 4 million. Its current market value is 3 million. How much is? Parang mga ganong mga tanong. So we will dadaanan natin yan pag magko-computation na tayo. Okay, this is also a good question. Sir Perseus. The following are ordinary assets except A, stock in trade of the taxpayer, B, property subject to depreciation, C, property for sale for customer, D, principal residence of the taxpayer, A, tax in trade of the taxpayer. Sige. Ano yan? Explain ko sa inyo. What is an ordinary asset? What is a capital asset? An ordinary asset is something that is not forming inventory. Ordinary asset is something that forms inventory, while capital asset is something that does not form inventory. Ano ibig sabihin? Halimbawa, yung mga binibenta sa subdivision, kunyari yung project ni Ayala, project ni Philinvest, mga condominiums or mga house and lot units, yon ay nagpo-form ng inventory. Kaya nga 'di ba tatanungin natin sa developer, "Sir, ano po yung inventory natin? Ano yung updated inventory natin?" Those are ordinary assets ang tawag doon because they are forming inventory. Pero dito sa tanong natin, the following are ordinary assets. Parang i-rephrase natin, the following are assets that form inventory except yung hindi nagpo-form ng inventory, ibig sabihin hindi business ang may-ari noon, mga personal na tao lang. So, kung ibebenta man nila yon, a subject for CWT or EWT, the expanded withholding tax, ay subjected sa capital gains. Kaya nga ang tawag capital gain. Kaya ang sagot dito, principal residence of the taxpayer. Ang bibenta niya, yung personal na bahay niya. So those are capital assets. Kaya 'di ba pag nagbebenta ka sa brokerage, nagbebenta ka ng sarili mong property, hindi naman EWT ang binabayaran mo or CWT. Ang binabayaran natin capital gains tax, which is a final tax. Pag sa EWT kasi, mas mababa 'yon. 'Di ba merong merong pag nag-aaral na kayo ng taxation o dun sa mga nag-aaral ng BSREM, merong table 'yon. Pag ganito lang ang presyo, ganito lang ang EWT. Pag ganito, ito yung EWT. Parang ang maximum lang doon is 5%. Kala mo nakatipid ka. Kasi sa capital gains tax, 6%. Pero, yung EWT na yon, yung natitirang income doon is still subject for income tax. Which, ang income tax napakalaki.
nagbago lang sa train law, pero around 20 to 30%. Hindi ko lang sure kung ano yung exact ano ngayon, pero paki-check nyo rin yung current tax table natin for income tax. So hindi ka nakatipid doon dahil you are still subject to another tax, which is income tax. Unlike sa mga capital assets, ano na yon, final tax yung capital gains tax. So ang question dito, the following are ordinary assets except. So ang key, anything that forms inventory, we call them ordinary assets. Condominium units ng mga developer, mga house and lots or lot mga developer. Yung stock, it's technically, di ba, bumibili ka ng stock sa stock market. Technically, ordinary assets din yun because they form inventory. So, yung mga property sale for to customers ng mga developers. Kasi dito, generic to. Medyo vague kasi yung letter C. Property for sale to customer. When we say customer, we are talking about the business siya na nagbebenta sa mga customers. Pwede naman sabihin, ang binibenta ko naman principal residence, ang tawag ko sa kanya customer. Pero dito tiniyak kasi sa letter D, principal residence. So that's the key, principal residence, meaning that is a capital assets. So maliwanag. Sir Perseus, malabo ba o maliwanag? Maliwanag, sir, maliwanag. Sige. So ulitin ko lang kasi lumabas to sa board exam. Kaya gusto kong meaning ng ordinary assets. Ordinary asset forming inventory. Capital asset does not form inventory. Normally isa lang 'yon. Yung capital assets, isa lang 'yon na binibenta mo. O sariling property mo lang 'yon na binibenta mo, which is subject for capital gains tax. So I hope you understand the concept. Pag nalilito, sabihin niyo lang, no, para hanap pa tayo ng mga ibang analogy. Si Miss Christine, okay na ba? Tin, okay ka na? Sige, ano na lang. Si Miss Angela. Miss Angela? Point to which connection is made. Tie point. Tie point. Kasi sa board exam, yung tie point and tie line. So, I hope you guys will maintindihan yung tie point and tie line. Pero technically, the connection between one point to another point is a line. Therefore, is a tie line. Pero a point, sinabi, a point to which connection is made, that is technically a point din dapat ang sagot. So, tie point. Pero pag pinagdugtong mo, kinonect mo yung one tie point to another tie point, that is tie line. Lumalabas, parang itong tie line ang lumabas sa board exam. So, I hope mali yun. Sino na ba? Kanina? Kay Jaya na. Ito na naman, mga principal na naman to. Jayan? Yes, so sir. Number 15, in considering the highest and best use of a parcel of land to be improved with an office building, the appraiser determines the optimal land or building ratio for the parcel. Which of the following economic principles illustrates these? A. Anticipation. B. Balance. C. Contribution. D. Substitution. Determines optimal land. B. Balance. Di ba? Talagang magiging top notcher na kayo. Dito is the optimal land building ratio. When we talk about the ratio, we talk about balance of one variable to another variable. So, we talk about ratio, we talk about balance. So, dapat maliwanag sa inyo itong principle of balance. Kasi I do not know kung alin dyan ang lalabas, pero definitely sa lahat ng board exam ng real estate broker, appraiser, and consultant, lumabas ang mga principle. Hindi ko lang ma-sure ano exactly sa mga principle, kaya dapat alam nyo yung mga principle na yan. Kunti lang naman yan. I guess mga 10 or less than 10 mga principle na yan. Ito, another principle na ulit in our past, maganda rin napapaulit-ulit para
mas maintindihan natin. Mucha, can we read this for us? Si Angelo? This states that the property's market value is based on an investor's expectation of a future event. A po. Yan. Principle of Future event. Expectation of a future event. So you are so that is principle of anticipation. Lumabas yan sa board exam, yung anticipation. Minsan ano pa naulit ata yan 2 beses pero na ng tanong, mako-confuse ka. Uulitin ba sa board exam? Nangyayari yon. Minsan, isang term, 2 hanggang 3 beses lumalabas sa board exam. Siguro, ang wisdom behind that, nililito ka kung talaga naiintindihan mo yung principle na yon. Kasi kung sasabihin, uy, meron ng sagot dun sa previous na ito, tapos itatanong ba ulit? Nangyayari po yon. Minsan, 3 beses lumalabas yung particular na answer with 3 different variation of questions. Pero same principle siya. So, principle of anticipation. Sino pa? Ako ni naisahan ako ni Ma'am Joanna Inunahan ako Ayaw ko namang baliin yung na Ma'am Joanna ano tayo ulit? Miss Michelle? Yes po. Number Okay. 17. He is a person who by himself and with the aid available from within his immediate farm household cultivates the land belonging to or possessed by another with the latter's consent for purposes of production for a price certain in money or in produce or both. Po, agricultural land laws. Anong sagot mo? Hindi ko narinig sagot ni Michelle. Letter? Di po, wala, sorry. Agricultural lessee. Okay, di ba? At sa agricultural lessee, tandaan nyo, lessee is the tenant. Lessor is the landlord. Whether sa apartment yan or sa agricultural, yung parang, di ba, mga kasamak sinasabi. So, when you read the question, kasi dito pa lang, or possess, belonging to or possessed by another with the latter's consent. Ibig sabihin, it is owned by the other. Ang owner, we call it the lessor or the landlord. So, ang sagot, the lessee. So, a person by himself with the aid available from his immediate farm household cultivates the land. Siya lang ang nagkukultivate. Kasi or siya ang tenant. So, lumalabas sa board exam yung tenant, lessee. Lalo yung nakakalito, lessee, lessor. So, dapat natin yan. Mortgagee, mortgagor. So, tandaan nyo yan, mortgagee, mortgagor, lumalabas yan sa board exam. So, you really have to understand the differences. Si Ma'am Jayan ulit. Hello po. Yan. 18. Registered real estate service practitioners under the supervision of DTI were given until blank to convert their registration to PRC license. A. July 30, 2011. B. July 30, 2009. C. June 30, 2011. And D. June 30, 2009. Di po. Sige. Memorize nyo na lang yan. Kasi nung araw, yung pagiging broker, ang naging administer ng exam, DTI. So DTI siya. Pero dahil gusto daw nilang i-professionalize yung ating ang industriya noon, dinala nila sa PRC. Ngayon, binigyan kakataon ang mga dati
na nakapasa sa DTI na hindi na sila mag-PRC, i-consider na rin silang professional. Nakapasa naman sila sa DTI. It is under the DTI Memorandum Order 39. So, tandaan nyo yan ha. Memorandum Order 39. So, MO39. Sige, search natin yan ha. Para i-screenshot ko lang. Ni-screenshot ko na kanina yan. Save ko sa ano. Dapat nyo maunawayan. It's through the grandfather clause yun. Check ko lang. Para lang siguradong hindi nyo na makalimutan. Okay. Sorry, hindi sa memorandum order. They call it ministry order. Lumabas kasi sa Department of Trade and Industry, virtue of ministry order. Nasimula daw, saglit lang ah. Isi-send ko sa GC natin. Baka kasi makalimutan ko. Yan. Parang nagsimula siya noong, yan, na-send ko sa GC natin. From, as of July 30, 2009. Tapos pinagbigyan sila hanggang July 30, 2011 through the grandfather clause. So, ang order na yon is the DTI Ministry Order number 39. So, kindly take note that kasi lumabas yun sa board exam. Yung DTI Ministry Order number 39. Yung dating nakapasa sa DTI, i-consider pa rin ng PRC. Ibig sabihin, may kaibigan kami, may kasama kami sa company, yung sa naming kasama, si Sir Alan. Pasado yun sa sa DTI. Nagkataon, hindi niya na pa-convert sa PRC yung kanya lisensya sa DTI. Hindi na siya napayagan. Pero dapat na rin siya, broker na rin siya. So that is Ministry Order 39 by DTI. Okay. Are we okay with that? Yes, sir. Sige. Paki-check na lang yung sinend ko dun sa GC natin. Para hindi nyo makalimutan. Kasi lumabas yan sa board exam. Tsaka yung DTI Ministry Order 39. Okay. Si Ma'am Marietta. Sorry, nakamute pala. Ma'am Marietta. Ulit na naman tayo niyan, sir, dito. Ah. A duly registered and licensed natural person who for a professional fee, compensation, or other valuable consideration offers or renders professional advice and judgment on the acquisition, enhancement, preservation, utilization, or disposition to improvement thereon. Acquisition, real estate appraiser, real estate broker, real estate consultant, real estate salesperson. Real estate consultant, sir. Yan. Sigurado na yan, ha? Kasi yung sigurado na yan, lalabas sa board exam. Panglima yung real estate assessor. So, 5 points na tayo kagad doon. Lalabas ito, 5 nito. Yung broker baka maulit pa ng 2 beses. Sige. Okay. O ito, naulit lang. From last time. Angelo, can you read this for us? The state enforces its eminent domain powers through the process called expropriation. Yeah, expropriation.
Power of eminent domain yung pagkuha ng public private property to public property para magamit ng mga tao like daan, right of way. So ang process nun, ang tawag na naman expropriation. Okay? Si Miss Angie ulit na ano. Refers to the sudden tearing away or removal of land by action of water flowing over or through. Kalimutan ko, sir, pero discuss na to. Na-discuss na. Diniscuss sa school nyo yan? Ano din kasi ako sa sir, review center. Diniscuss sa review center. Kasi lumalabas yan sa board exam. Hindi kasi nakakikinig. Wait lang, sir. Hindi ka nakikinig eh. At least you're honest. Alluvium. Hindi ko alam sir, something dyan. Alluvium. Wala lang po. The answer is abolition. Explain ko sa inyo, no? Kasi I want you to understand this by heart. Kasi lumalabas ito sa board exam. Nakakalito kasi yung mga yan. So, I will share my screen. May example ako dyan eh. Yung, paano ko ba mamumove to? Yan. Yan. Gumawa pa ako ng Google Maps. So, I will share you our town. This is our town. This is, I live somewhere here sa San Agustin. This is our town. Meron kaming ilog, the Pampanga River. So, traversing, ano yan? Hindi po yata nakashare. Hindi nyo nakikita? Hindi, i-share. Hindi na share. Saglit lang. I-share ko. Subukan ko lang. I will share it. Yan. Nakikita nyo? Yes, sir. Yan, okay na sir, okay na yan. Yan. This is Candaba. Ang Candaba kasi tatlong region eh. The Kapampangan, the Tagalog region, and the Poblacion. This is Poblacion. I live somewhere here. Binabaha sa amin. Meron kaming Pampanga River. Yan ang Pampanga River namin. Yan. So mapapansin nyo, parang letter U siya, oh. Di ba? Cursive. I would like to zoom on this area. Yung area na to. Kasi ang nangyayari sa Candaba, kapag naglabas ng tubig ang mga dam, nagiging baha itong area na to. Itong area na to nagiging swamp. Tapos napupuno itong ilog na to. Para dumiretso sa dagat to eh. Yung Pampanga River, dire-diretso sa dagat yan. So, nangyayari, nag-overflow dito. Ang lakas ng agos ng tubig dito, bumabaha sa area. That's why may tinatawag na Candaba Swamp. Kasi ito, Bulacan area na to eh. Itong dito. Yan. Dito yung, yan, Bulacan na to. Oh. Bulacan na to. So, nilalagyan ko lang ng kwento para at least mas yung recall ninyo, mas recall ninyo pag lumabas. So, pag ikot dito, can you see my screen? Hello? Nakikita sir, nakikita. Yan. Pag lumabas sa board exam, hindi nyo na makakalimutan. Pag ikot kasi dito, dati, dahil malakas ang pressure somewhere here, kasi ano yan, oh, biglang tumbok eh. Tapos pag tumbok niya, biglang iikot dito. Parang ano siya, hindi man siya 180 degrees pero almost 180 degrees turn yung tubig. Itong portion na to, dati, unti-unting nauubos yan. Nauubos. Tearing away. So, when we talk away, we call it abulsion. So, pag ang tubig, nawawala yung because of the stream of water, the flow, the current of water, na unti-unting nauupos to. So, ang worry noon, yung portion na to mabubura sa mapa. Kaya kung mapapansin nyo, walang mga bahay sa area na to. Kasi
ang ano talaga, unti-unting mauubos ito. Pero ngayon, iba na. Ito, nadadagdagan. So, hindi na siya abulsion. Ang nangyayari, accretion. Bakit nangyari yon? Ang ginawa sa ay nag-create ng cut-off channel. Ginawang itong barangay na to, itong area na to, ginawang part ng ilog. So, hinukay ito, gumawa dike dito ng dike dito, ginawang ilog itong area na to para hindi yung flow of water pagdating sa area nito, galing Arayat yan eh, mahahati, magle-letter Y siya. May pupunta dito, may pupunta dito. Para yung volume, hindi lang lahat dito. Tapos biglang lakas ng pressure dito. Nung binuksan ito, na-is yung pressure here. Imbis na nabawasan ito, dati kasi nababawasan ito, nauupos. Nadagdagan naman ng lupa. Push dito yung lupa. Kasi nga wala ng pressure na biglang spin eh. Nanggagaling dito yung water. Minsan nagtatalo pa yung water dito, tsaka water dito, nagkakabanggaan. Ang nangyayari, napupush dito. Dati kasi concentrated, biglang spin, nauupos yung tubig. Ngayon, may counter na siya. Uy, wag mong sirain ng lupa, ibabalik ko. Parang nangyari, imbis na mabawasan, nadadagdagan itong area na to unti-unti. And that's we call the process of accretion. Ano naman yung alluvium? Balikan ko lang yung choices kanina. Yung process na nadadagdagan lupa, that is accretion. Ano naman ang alluvium? Yung na lupa, ang tawag doon alluvium. Pero yung process ng pagdagdag ng lupa, we call it accretion. So, I hope it's clear. The process of pagdagdag ng lupa na madadagdag kung sino man ang may-ari nito, mapupunta na sa kanyang property niya, that is accretion. At yung nadagdag mismo na lupa per se, we call it alluvium. On the other hand, nung walang cut-off channel sa Candaba, pag ikot lang dyan, nababawasan ng lupa, we call it abulsion. So, I hope that is clear. Maliwanag po ba? Am I undone? Pwede bang mag-video lahat? Yes po. Clear po, clear. Clear yan ha? Pag lumabas yun sa board exam, I hope you got the answer na. Kasi lumabas yan sa board exam. Yung abulsion na yan, tsaka accretion. Nililito talaga tayo dyan eh. So, tsaka yung alluvium. Kasama sa yan? Kasama sa board exam yan. Parang dun sa yung parang sa property, di ba meron tayong kasi yung mga yung topic natin. Kasama yan under the fundamentals of property ownership. Lumalabas yung concept. So, baka yung tatlong yan, baka lumabas yung tatlong yan. The accretion, the alluvium, and the abulsion. Dapat kuha na natin yan. It was Okay. discussed po pala, sir, last week and then. Kaso lang, Dinis ka sa inyo? Opo, tapos sir, English lang siguro kaya hindi ko ma-internalize. Pero mas gets ko na nung in-explain nyo. Hindi mas drawing. Pag may drawing kasi yung retention, Pag ikukwento lang kasi medyo malabo eh. Parang yung yung sinend kong picture last time, yung dominant estate and the servient estate. Di ba? Kunyari, may dalawang property na magkapatong. Yung nasa main road, yung nasa likod niya si B. Pero since nasa likod si B, no choice si A kung hindi magbigay ng daan kay B. Ang naging dominant estate yung nasa likod. Parang siya ang batas, dominante siya. Oy, no choice ka. Bigyan mo ako ng lupa. Sige, yan natin. Kasi ito lumalabas din sa board exam. Nandito na rin tayo. I-illustrate ko lang. Baka kasi ma-miss natin. Ito.
Isama ko na rin to, no? Sa fundamentals kasi to. Kita nyo? Sir, makikita nyo yung screen ko? Yes, sir. Kita, sir. Ito sa broker, sa appraiser, at sa consultant. Lagi yan. This is B, this is A. Noong wala pang right of way, parang ang dominante si B. Siya kasi ang nasa harap ng daan. Pero no choice siya, kailangan niya magbigay ng dun sa nasa likod niya. Nasa ano yon, nasa batas yon. Kailangan kang magbenta. Kung di magbigay, babayaran naman ni A. Ang nangyari, since ikaw ang nagbigay, ikaw ang nag-serve kay parcel A. Ikaw ang nag-serve sa kanya. So nangyari, kahit nasa likod mo siya ang dominante, para siya ang batas. Siya ang batas, nagbigay ka ng daan, ikaw ngayon naging serbadora. So you are the servient estate. Yung nasa likod mo, ang dominant estate. So please screenshot this picture. Dapat ma-internalize nyo kasi pag lumabas to sa board exams nila. So if you know the concept, tapos intindihin nyo kung ano yung paano nila winordings, either ang sagot is dominant estate or state. So lagi nyo lang tatandaan, ang nag-serve si property nasa taas na nagbigay ng right of way. Ang dominante, na sana hindi siya dominante kasi nga sarado siya, wala siyang daan. Tuloy, naging dominante siya, nang bully siya. Binuli niya itong si property sa harapan. Uy, bigyan mo ako ng daan. Hindi mo ako bigyan ng daan. Pero babayaran naman ni dominant yon. Pero nabully niya yung nasa harap. We call it the dominant estate. So I hope that's clear. Ay, Sir Joliver, meron lang ako yes. Actually, Sige. sir, message na lang kita. May ganyan kasi kaming property sa sa Dagupan. Wala kaming Okay. right of way sa harap dahil ilog yung sa likod, 'di ba? Sa Dagupan ilog sila. May ano po kami doon, parang apartment or mga nag-uupa. Yun, wala kaming right of way. Medyo may problema yung ate ko, na-stress siya sa ngayon dahil dun sa right of way na yun. Pinagpapatulong siya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan yung pagtulong ko sa kanya para dun Sa barangay muna. Sa Okay. barangay muna. I-insist mo yung right mo, pero babayaran mo yon. At just compensation value, syempre. Willing naman yung ate ko, kaso medyo matigas yung sa harap niya. Ngayon sabi niya, hindi ko na kaya, benta na natin, sabi. Wag mo, sabi ko, tulungan kita kasi hindi ko alam paano mag-start. So nakatulong itong explanation. Kasi sir, hindi na pinag-aralan to, hindi ko natandaan na. Sa bandang uli, ikaw niya ng bully. Ikaw ang dominant. Ay, bigyan mo right of way. Opo. Hindi muna sa kapitan. Pag hindi kinaya ni kapitan, so ipapile yung kaso. Para lang mabigyan kayo ng right of way. So, technically, kanya kayong bigyan ng right of way kung walang ibang possible daan. Pero kung meron namang ibang daan, ituturo. Since ilog naman kayo sa likod, kasi ang logic nun, yun din ang same process na ginagawa ng power of eminent domain. Kami dito sa barangay na sa purok namin, wala kaming daan dati. Pag nasunog, patay kaming lahat, hindi kami aabutan ng bumbero. So ang ginawa ni Kuya at saka ni Mayor, binuksan niya yung private property, sinira talaga nila, kaya dinimanda sila trespassing tsaka paninira ng Kaya lang talagang ginamitan na nila ng gano'n para ma-push na. Tapos hinahabla sila, wala naman silang chance sa gobyerno binigyan talaga ng right of way through the process of expropriation din. So, ganun yon. Sa inyo naman, ang mangyayari, yung concept naman ng dominant estate and the servient estate. Kay Kapitan muna, Madam Marieta. Thank you so much, sir. Thank you. Malaking tulong po. Okay. Tapos, yan. Lumalabas sa board exam siguro maraming may ganyang problema. Hindi ko ma-move tong ko. Yan, dito na ako. So, okay na tayo dito, no? Abulsion. Okay. Sino na ba? Jay, ulit? Ay, Sir, si Michelle po ito.
Sir, pwede po pabalik po sa 20 and 21. Sorry, hindi ko po na-note po. Yan. Okay ba? Po. Pwede sir, pati po sa 20. 20 yan. Yan. Yan, thank you po. Okay. Okay, si Jen, ay si Donna. Donna. Risks resulting from uncertainty in rent, vacancies, or operating expenses is referred to as A. Economic risk, B. Operating risk, C. Interest risk, D. Business risk. Rents, vacancy, or operating expenses. Business risk. Just that's business risk. Yeah. So, just memorize it, okay? Number 23. Si Mucha, si Angelo. The interest belonging to the tenants created by the leasing of the property. A. Lease fee state. B. Economic rent. C. Contract rent. D. Leasehold state. A po. Lease fee state. Oh. Leasehold. So, ulitin ko lang When we talk about the lessee tenant, di ba? Lessee or the tenant or the landlord. So, kabila naman yon. Ang may hold sa property kasi nagbayad siya ng renta si tenant. So, yun ang interest niya. Dahil nagbayad siya ng renta, may hold siya. So, yun na lang ang terminong magpalinaw sa inyo. Dahil nagbayad ng renta, may hold ako sa estate. So, we call it the leasehold estate. Pero, ang interest na nagbibilong naman sa may-ari, siguro, although hindi naman talaga ganun ang nito, pero para mas matandaan nyo lang, fee. Sino ang naka-receive ng fee? Di si landlord, si lessor. So we call it the lease fee estate. Ang interest ni landlord, yung lease fee. Nakakuha siya ng fee. Si tenant, si lessee or si lessee, may hold siya kasi nagbayad siya ng fee kay landlord. So dapat, ganun nyo na lang siyang intindihin. Kasi lumalabas sa mostly sa broker and appraiser lumalabas ito. Pero parang lumabas din yung lease fee estate kasi sa consultant. Yung economic rent, dapat alam natin yung definition niya. So, kindly check on that. Okay ba siya, Angelo? Yes, sir. Okay. Soft-spoken lang si Angelo Si Miss Angie. Miss Angie. Which of the following explains the accelerated increase of real estate developments? Level of wages. B, sir. Ano? B po. Okay. The answer is C. So, normally, ang nagpapa-accelerate talaga ng mga developments, yung lower interest. Na, pag inuutang lang yung pan-develop, siyempre manguutang sila, mababang interest rates, makakapang-utang si developer, mag-accelerate ng pagde-develop nila. At the same time, pag iti-take out sa bank or sa pag-ibig, pag mababa ang interest rate, mas maraming bibili. Pag maraming potential na bumili, maraming mamomotivate developer na gumawa ng mga real estate development. So the low interest rate is the main driver of the accelerated increase in real estate developments. I hope it's clear. Last na muna. Tapos magkwentuhan na lang muna tayo. Ako na. This refers to the property pertaining to the state and intended for public use, public service, and for development of national wealth. It's public domain or the public dominion. Ngayon, dapat alam nyo rin ano ibig sabihin ng patrimonial property. Lumabas yan. Donna, can you read from your tawag dito?
Sa wall mo? Nasa wall yan ni Donna eh. Donna? Ba? Wala akong nakalagay, pero ang alam ko po, pag patrimonial is yung private property ko ganun. Patrimonial sa Private property po. sige. Hindi nabasa ko yan Donna dun sa ano mo. Nandiyan ka ba sa board ano? Nandiyan ka sa headquarter? Yes po. Sige. Pwedeng patingin nung ano mo, nung background mo. Nabasa ko yun dyan eh. Kasi lumalabas yan. Yung patrimonial or paternal property. Meron paternal property din ata. Sige. Dun sa fundamental property ownership. Saglit. Hindi dito yung mga ano, 'di ba, pangalan ng tao, yung katapat na mga papel. Sige. Naghanap si Donna. Anyway, sige. I-research nyo. mo ng mata nyo. Hindi, pumunta kasi ako doon. Pumunta kasi ako sa Batangas. Sige. Anyway, ano natin? Patrimonial property, paternal property atang meron dyan, no? Yun ata yung meron dyan. Wala po sir ako na isusulat. Sige. Baka ano lang na imagination. So anyway, ganyan muna tayo. Pa-relax muna tayo. Pero our goal, yung last 1 month natin, talagang massive. So, in fact, I'm inviting yung mga kasamahan natin sa Batangas to be here in Pampanga for a rigorous review. Pwede tayo mag-video, no? Para makita ko mo kayo. Inom lang ako. Video na tayo. Nakalusot si Ma'am Joanne. Naisa tayo eh. Wala daw siyang boses. Yeah. Si Ma'am Angela, nahiya ata mag-video. Ma'am Angela. Si Christine din. Naiya ako, sir, next time na. Mahihain ka. Di bale? So, may binigay na ano si Sir Perseus. Is it share, Sir Perseus? Sir? Share ko yung sinend mo, no? Sige, sir. Okay. Can you send the link na lang dito sa chat? Sige, sir. Pa-copy. Para hindi na ako Meron lang akong gustong ano sa inyo doon. Kasi Sir Perseus na browse ko na kagad eh. Merong importanteng mga materials doon that you really have to read and you have to find out kung anong mga tamang sagot. Pero kasama yun sa gagawin nating mock exam. Yung mock exam natin, I'm targeting 1,000 questions. Yung last yung last 1 month natin. Written yun Those who who are available to go here in Pampanga, magkakaroon ng written tayo, face to face. Kasi di ako papayag na lahat magpapasa or hopefully mag-top notcher. Sige, share ko lang screen ko. Maganda tong sinend ni Sir Perseus. Thank you, Sir Perseus. Do you see my screen? Yes, Kita sir. ba? Okay. So, kita. So, mga reviewer to, pag tiningnan mo kasi, ang dami. Mapipressure ka lang. Ang dami na dapat basahin. So, I want you to concentrate. First, if you can get the book of Phil Center, may book sila Miss Donna.
Miss Donna, mamaya pwedeng pakita sa kanila para ano rin, para makabili sila. Medyo kasi hindi pwedeng i-share ni saglit lang. Alisin ko muna. Hindi kasi pwedeng i-share ni Donna yan siya. Very very strict kasi yung hindi ka naman masisi. Siyempre sila ang author ng book, parang ipipirata natin yung book. So, ang suggestion ko, you buy. Mura lang naman yun. Kung di ako nagkakamali. Ayan, ang pinakita ni Miss Donna. And Real Estate Broker Handbook. Can you, Sir Mike, stop na yung recording?